Bukod sa pagkain, kulang na rin ng malinis na tubig sa ilang evacuation centers. May mga ipinadalang water tanker ang Manila Water at Maynilad pero bitin sa dami ng mga lumikas. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Maaraw na pero meron pang mga evacuees sa Malanday Elementary School sa Marikina na hindi pa rin makauwi sa kanilang mga bahay. Wala pa raw kasing kuryente at tubig sa lugar nila. Nagpadala ang Manila Water kaninang umaga ng water tanker. Yung mga konting comfort lang na mapoprovide sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na tubig na maiinom, yun yung ating pinagtutuunan ng pansin sa mga panahon ng sakuna or ng kalamidad. May bitbit na timba si Flora Lynn Lacre, pang-igib sana ng panligo. Pero pagsilip niya sa mga drum, mabilis daw maubos ang rasyong tubig dahil sa dami ng evacuees. Nasa mahigit 1,500 pa ang evacuees dito sa Malanday Elementary School. Minsan po talaga nawawalan po ng tubig. Nagigib po. May dumadating naman pong truck na parang truck po ng tubig. Mahirap lalo na po sa CR. Pag nag-CR ka. May water tanker ng Manila Water ding nag-deliver ng tubig sa H. Bautista Elementary School kahit may supply rin sa gripo. Okay naman po yung tubig sa CR. Opo, yung sa mga bahay-bahay lang po yung wala. Ang ilang sinusuplayan ng Manila Water, nakaranas naman ng malabo o maruming tubig sa gripo. Nagkaroon daw kasi ng problema sa water treatment facility matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito naman yung ating sinolusyonan magdamag kagabi. Kaya't nagpahayag din kami ng pansamantalang water service interruption para lang maayos natin ito agad. At hanggang kaninang umaga ay balik sa normal na yung supply ng tubig doon sa mga naapektuhan kahapon. Ang Maynilad naman, naglagay ng tangke at nagpadala ng water tanker sa Baseco Evacuation Center sa Maynila at sa Muntinlupa para matulungan din ang mga evacuee. We found na yung evacuation center sa Baseco medyo kulang sa tubig na nanggagaling dun sa kanilang faucet. So pati yung mga toilet, hindi masyadong naaabot ng tubig. Ayon sa dalawang water concessionaire, nakahanda silang ipagpatuloy ang mga hakbanging ito hanggat may mga nangangailangan. Pwede rin silang mahinga ng tulong sa kanilang mga hotline at social media pages. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok 24 oras.